So okay guys, eto another day, another vlog tayo. So ayan, pansin nyo naman guys, Daddy Jepo nyo, busy nagkakarga ng mga basyo ng alak. So for today's vlog yan guys, mamimili tayo ng mga beverages at sana'y matapos nyo tong vlog ko na to guys. So bali eto na nga guys, yan, isi-share ko na itong mga experience ko ngayon sa sari-sari store compare nung nakikipagtrabaho ako guys. So ito yung na-realize ko guys sa pagsasari-sari store, yung pagkakaroon ng sariling business o kahit anong maliit na negosyo man yan guys. So ito guys, na-realize ko guys sa pagkakaroon ng sariling negosyo, basta masipag ka talaga guys, mas lalong dumadami yung kita mo. Compare nung nakikipagtrabaho ako guys, kahit anong sipag ko, grabe, ang hirap umusad ng aking sahod. At ang pinakamahirap pa guys, ito realidad lang talaga. Alam nyo ba yung dumadami yung trabaho pero yung sahod natin sa pakikipagtrabaho, ang hirap talagang tumaas. So, one of the reasons din yung guys kung bakit talaga iniwan ko yung corporate world at eto, nag-shift ako sa pagkakaroon ng maliit na negosyo. At alam nyo ba, ang daming nagtataka, actually, may mga friend ako at may mga kakilala ako na chinat talaga ako nun. Sabi nga nila, napakaganda ng trabaho mo, bakit ka nag-shift sa pagtitindahan? So, ang reason ko lang naman sa kanila, nung nakikipagtrabaho talaga ako, I cannot make a living kasi nga, tumas na rin yung mga expenses ko, gawa ng yun nga, may hinuhulugan tayong bahay. Tapos talagang may pamilya na ako. At in the long run naman talaga, mabubuhay kung mabubuhay naman talaga kami kahit nakikipagtrabaho lang ako guys. Pero Daddy Jepo nyo talagang may pangarap sa buhay, gusto ko talagang makuha yung comfort namin at kung ano man yung mga dinaranas ko noon nung bata ako, ayokong danasin ng aking anak. That's why nilakasan ko yung loob ko guys at nagtry nga ako guys yan. So bali, halos marami pa rin nagtatanong kung magkano yung starting ko sa aking tindahan. So back from 2022 guys yan, Daddy Jepo nyo, nung nag-resign ako sa trabaho, alam nyo ba na ang puhunan ko lang talaga ay 10,000 pesos guys. So naglakas ng loob lang talaga ako noon. Nung una medyo mahirap. Pero talagang wala namang imposible guys, basta pinag-pray mo kay Lord at talagang nag-work hard ka. At una sa lahat, wag na wag mong hahaluan ng bisyo guys. Yun, dapat talaga mag-focus ka lang at kailangan tuloy-tuloy ka lang. Oo, sa pagnenegosyo, minsan mahina, minsan malakas. Pero dapat tuloy-tuloy mo lang guys. Yun nga, kung humihina yung tindahan mo, may mga technique naman dyan kung ano yung dapat mong gawin. So, ito yung isang paraan guys na may a-advise ko sa inyo. Yun, kailangan babaan lang natin yung lifestyle natin guys. Kung napapansin nyo humihina yung tindahan nyo at compare nyo sa expense nyo, ang laki, pwede naman bawasan yan. Kung dati in a week twice a day kayong kumakain sa labas, pwede namang bawas-bawasan yan at mas masarap naman talaga na kung magluluto muna kayo sa bahay. Wag na wag mong gagawin na itataas mo yung paninda mo guys. Kung ano lang dati yung presyo mo, ganun lang yon guys, para hindi mawala yung mga customer natin. So ayun nga pala guys, ang dami nagtatanong kung paano yung markup ko sa aking mga paninda. So antay-antay lang guys, gagawa din ng vlog si Daddy Jepo nyo regarding dyan. At pasensya na kung hindi ako nakakasagot sa mga ibang comments at sa mga PM nyo guys. Pag kasi medyo personal na guys, talagang hindi ko sinasagot at pasensya na po. So ayun lamang guys, at sana'y nakuha nyo yung gusto kong sabihin dun sa mga nabanggit kong mga konting advice para sa inyo regarding sa pagnenegosyo. Malaki man yan o maliit or nagsisimula ka pa lang, focus ka lang. Wag na wag kang magpapatukso sa mga bagay na alam mo na ikababagsak ng iyong negosyo. Kasi guys, mapapagod ka lang kung hahaluan mo ng bisyo yung iyong negosyo. At for sure guys, nako, babagsak at babagsak ito. So, kailangan pangalagaan mo yan, mag-focus ka dyan, lalo na kung yan yung source of income nyong magpapamilya. At kung alam mong yan yung tutupad ng iyong mga pangarap. Sa una lang talaga mahirap guys, pero kung tiyaga-tiyaga lang at pagpupursige, promise, nako, unti-unti at hindi mo napapansin na tutupad mo na ang iyong mga pangarap. So, yun lamang guys, maglilista pa ako nito. Syempre, bye-bye, finger out kay sa akin, and God bless you po.